Isa rin po sa mga nagbigay po ng statement against the government is former PNP chief and now Senator Ronald De La Rosa. Nanatan po niya yung pag-arrest ng ICC through the Interpol. Let me quote him. Sabi po niya, hindi yan nanggagaling sa competent authority, hindi yan nanggagaling sa local natin, hindi yan nire-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila kaya dapat magkaisa tayo. Hindi ba competent authority ang ICC sa paningin po ni Senator Bato? Sabi ko nga po, yan ay normal na manggagaling kay Senator Bato dahil isa siya sa maaaring makonsider na co-perpetrator. May takot on his part. Tandaan po natin, sa aking pagkakaalam, kung di ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest. Kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Hindi po ba kung talagang alam niya na walang warrant of arrest issued by a competent authority, matapang po siyang sinamahan ang dating Pangulong Duterte. And as a matter of fact, dapat nga nauna pa siya kay Senator Robin pumunta sa Netherlands. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM, ginulat si Senator Bato at Senator Robin Padilla. Nabulgar na ang arrest warrant, binasahan na ng ICC. Ayon sa nakalap nating impormasyon, alam ng aarestuhin ng ICC si Senator Bato. Binulgar na ni Yusek Claire ang arrest warrant. Sa Hong Kong pa lang meron na siyang warrant of arrest, identify ng co-perpetrator si former PNP chief. Grabe, President BBM, ginulat si Senator Bato at Senator Robin Padilla. Nabulgar na ang arrest warrant, binasahan na ng ICC. Tara panoorin natin. Good morning, Yusek. Morning. The spread of misinformation became rampant, and no less than the First Lady has been a victim of fake news. What are the steps being taken by the Palace or PCO to combat misinformation? It is very obvious that more fake news are lingering. Maybe because of the present situation regarding the arrest of former President Duterte. We are taking steps like what we had last week. We had this live discussion with the concerned authorities to answer all those issues that had been raised by some people from the mainstream and also from the social media. So with this kind of projects that we have with the PCOO, like the press briefing and the live discussion, I think people will have this chance to know what is fake news and what is not. I understand NBI is making a plan of action as well as the PNP to run after fake news peddlers. Kayo po sa PCO, nakikipag-ugnayan ba kayo sa mga agency na to? Opo, makikipag-ugnayan po tayo. Lalong-lalo na po talagang dumarami po ang fake news para po malihis ang katotohanan. Kitang-kita po ninyo, kahit po mismo si ES, dating ES, Medialdea, nakita po natin kung paano po ba niya nabanggit na nawawala ang dating Pangulong Duterte na yun po ay pinasinungalingan mismo ng ICC. So yung mga ganun pong mga irresponsabling mga pananalita ay dapat pong ang tao ay magmasid, mag-isip at matuto pang mag-evaluate para po hindi po nagugulo ang ating isipan at damdamin. Pero naniniwala po ba kayo it's about time na may masampulan dun sa mga nagpapakalat ng fake news? Pinag-aaralan po natin yan. Follow up to the same question. No. Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Kumusta na po si dating Pangulong Duterte? Minomonitor din po ba ng administrasyon yung kanyang sitwasyon sa The Hague at yung kanyang medical condition? Kasi po nung humarap siya sa ICC, parang medyo kakaiba yung boses niya. Ang sabi po ni Senator Bongo ay parang hindi yata binibigay yung kanyang gamot. Yan po ay kanyang opinion lamang ni Senator Bongo. Unang-una wala po siya doon sa lugar. At nadinig po mismo natin sa ICC, kay Judge Mutok, na ang Pangulo po, ang dating Pangulo po, ay yun sa mga doktor na tumingin sa kanya, ay nasa magandang kondisyon po. Mentally aware, mentally fit, at patuloy po rin na chinecheck ang kanyang kondisyon. So, kung meron po mga ganitong klaseng mga haka-haka, muli, katulad ng sinabi ni Senator Bato, ni Senator Bongo, dapat siguro ay kanya munang alamin
alamin ang katotohanan dito bago po magbigay ng baka hindi nabibigay ang kanya mga gamot. Tandaan po natin, ang ICC po, may mga doktor po sila naka-assign dyan. Ngayon, kung araw-araw po natin i-monitor, uli sasabihin natin, wala po kasing jurisdiction na ang Pilipinas kasi po ang dating Pangulong Duterte ay nasa kustodiya na po ng ICC. So sila na po talaga ang magbibigay ng maagarang pag-check up or mag-undergo po ang Pangulong Duterte sa check up po na ibibigay po ng ICC. Pero kung mayroon pong hihilingin, of course, ang dating Pangulong Duterte, maliban po sa kanya, kahit po yung mga victims ng EJK, sila rin po ay bibigyan po ng kaukulang tulong kung kakayanin po ito. At kung ito naman po ay hindi po palalabag ng anumang batas natin. Speaking of EJK po, nabanggit po ninyo, may mga lumalabas din po sa social media na ginagamit yung mga pictures ng mga namatay na sinasabing biktima ng EJK, eh hindi naman po pala biktima ng EJK kagaya nung kay Aling Sheila na lumabas po sa SOCMED. Ang anak niya ay namatay under this administration kay Pangulong Marcos. Yun pong yung sa isang doktor, yung father niya, sabi po EJK, hindi naman po pala EJK. Ano po ng government dito kung inaano din po natin itong mga fake news na ito? Opo. Pwede po ba din nating aksyonan yung mga ganong na sinasama po sila dun sa kaso against former President Duterte, pero in fact hindi naman po pala totoo yung mga yon. Siguro sa dami po ng fake news na lumalabas ngayon, makakatulong po ang media. Lalo na po ang mainstream media. Tayo na po ang magsabi kung alam niyo po na peke ito. Kayo na po mag-fact check. Kayo din po ay pinaniniwalaan dahil may kredibilidad din po kayo. So kung ano po yung lumalabas na fake news, magtulungan po tayo para sa bayan po ito. Dapat din po nating ipaalam sa taong bayan na lahat ng lumalabas ng mga fake news na ganyan ay dapat na maputol. So hindi lamang po para si EJK, pati po yung mga fake news na lumalabas pabor kay dating Pangulong Duterte, sana po ay bigyan din po ng pansin ng media. At sana po din po, sa tulong din po ng mainstream media at ng social media, maipakita din po natin kung ano po talaga yung kalagayan ng mga biktima, ng pamilya ng mga biktima ng EJK. Hindi lamang po tayo tutuon kay dating Pangulong Duterte dahil po ang mga biktima po ng EJK ay Filipino rin po. Pero ito po yung mga biktima ng EJK na sinasabi ng under the previous administration po. Binanggit po ni Let Narciso kanina kung may masasampulan na ba. Ito po ay identified na talagang kinumpirma ng mga kapitbahay. At least kilala na kung sino po yung tukoy na yung nag-aano ng fake news. Using pa nga po yung kaso ng EJK. Hindi ba tayo gagawa ng aksyon ng gobyerno or ang PCO since kayo po ay very active sa paglaban sa fake news? Siguro po uunahin natin mismo yung mga unang nagsalita ng fake news. So uunahin pa ba natin si former ES Medialdea? Kaya sabi ko po kanina ay pag-aaralan po muna. Thank you po. Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. May we have the palace's reaction on Mayor Baste's statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na yung tatay niya, yung nagpalibing kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. As early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote, "We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture." Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob
sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito po'y nauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at the libingan ng mga bayani. Ilan naman po ito ay may basihan nung isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay meron din pong kaugnayan na batas at meron po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Dahil isang Chinese national ang inappoint bilang economic advisor. Dahil din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. Ma'am, is Malacanang or hindi po ba concern ng Malacanang with what's happening in Davao considering the huge support that Davao is giving to the former president? Ang mga taga Davao po ay Pilipino rin. Of course, tayo lang po, pati po ang palasyo, ang Pangulo, ay concern po sa nangyayari sa Davao. Pero ang tangi lamang po nating hiling ay sana po ay maging mahinahon at alamin po ang katotohanan. Yun lamang po, hindi po ba nagkaroon ng pagsasabi itong si Mayor Baste na sila daw ay i-raid yung kanilang bahay. Again, ito po ay walang katotohanan. Tinanong po natin si General Torre patungkol dyan kung mayroon pong operasyon ng pag-raid sa bahay. Kasi yun po yung sasabi nila palagi. Can we consider this as fake news? Can be. Uunahin ba natin sila idemanda dahil nagpakalat ng ganito? Pag-aaralan. Pero, nung sinabi po ni General Torre na walang ganong operasyon, hindi po ba ang sinagawa nilang pagsasabi na may pagre-raid ay nakagulo sa isipan ng mga taga Davao City? Sana po, yung mga kababayan po natin, lahat po tayo dito ay Pilipino. Magmasid lang po muna tayo. Yun lang po ang tanging hiling natin. Okay? Sige. Ivan Mayrina, GMA News. Related question, ma'am. Yes po. At what point does the government draw the line between free speech and inciting to some, maybe rebellion or sedition or overthrow of government? Yes. Kasi ho, may mga words were uttered in those many gatherings over the weekend. Minura po ang Pangulo, may mga maanghang na salita. At what point does the government draw the line? As we can say, the President is not onion-skinned. Okay? Usually po, hindi po siya nadadala ng ganyan. Pero, kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is, of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government, to the president, then we have to step up How? by filing cases, complaints. But as of the moment, there's no indication on the part of the president that he will do that. And is it a cause of concern for the president na marami, hindi lang ho Davao marami hong mga lugar sa buong bansa na nagkaroon ng similar protest actions?
Hindi po natin mawawala sa kanilang damdamin. Kaya po ay normal dahil po may naging pangyayari sa kanilang malamang iniidolo at panatiko po sila ng isang leader. Hindi po natin pipigilan ang kanilang pagsasabi ng kanilang mga damdamin. Huwag lang po sigurong lalagpas na magkakaroon po ng alarma at masasabi po natin na yan po ay sedition or inciting to sedition na po. Thank you. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the president's sister, Senator Amy Marcos, said she would seek a probe into the arrest of the former president. What's Malacanang take on this? Wala pa po, hindi pa po namin napag-uusapan yan. Pero kung yan po ang nais ni Senadora, she's free to do that. Will Malacanang be ready to send representatives in the event that such an inquiry pushes through in the Senate? If necessary. If it is for the, if the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy. So there will be no effort on the part of the administration to prevent resource persons from attending such a hearing? No, we will not do that. And are you confident you can answer all questions that will be given with regard to that arrest? I believe because we just complied with all the requirements with the law regarding the arrest of former President Duterte. Salamat po. Christian Yusores, Radio 630. Ma'am, isa rin po sa mga nagbigay po ng statement against the government is former PNP chief and now Senator Ronald De La Rosa. Pinanatan po niya yung pag-arrest ng ICC through the Interpol. Let me quote him. Sabi po niya, hindi yan nanggagaling sa competent authority, hindi yan nanggagaling sa local natin, hindi yan nire-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila kaya dapat magkaisa tayo. Ano pong comment na ng pala? Hindi ba competent authority ang ICC sa paningin po ni Senator Bato? Sabi ko nga po, yan ay normal na manggagaling kay Senator Bato dahil isa siya sa maaaring makonsider na co-perpetrator. May takot? On his part? Maybe. I cannot answer for him. Pero tandaan po natin, sa aking pagkakaalam, kung di ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest. Kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Hindi po ba, kung talagang alam niya na walang warrant of arrest issued by a competent authority, matapang po siyang sinamahan ang dating Pangulong Duterte. And as a matter of fact, dapat nga nauna pa siya kay Senator Robin pumunta sa Netherlands. Thank you po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning po, Yusek. Yusek, despite po nitong mga political noise sa bansa, may nakakausap po ba tayo ng mga investor, kung may mga idinudulog po ba sila sa bansa, or kung confident pa po ba sila sa ekonomiya ng Pilipinas? Sa aking palagay po, sa akin pong palagay, dahil magkakaroon po kami ng meeting mamaya with the BSP, hindi po naaalarma ang administrasyon patungkol po sa investors dahil ang mga foreign investors po mas gusto po nila na ang bansa at ang mga leader ay sumusunod sa batas. Hindi po nagkakanlong ng mga tao na involved po lalong-lalo na sa crime against humanity, specifically murder. Hindi po inaayunan talaga yan ng mga foreign investors na magkanlong ka ng mga taong involved sa mga krimen. Yusek, balikan ko lang po yung 70 job fairs na nakalinya po kanina. Kung may figures na po ba kung ilang job opening or ilang job position po yung equivalent nun? Opo, mamaya po ibibigay namin kung meron na pong detalye po dito. Ibibigay po namin sa inyo. Maya-maya lamang po. Lay Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, how does the government view Attorney Harry Roque's appearance po in Netherlands matapos niya pong magtago while facing an arrest order for skipping a House inquiry into Philippine offshore gaming operators? Actually, hindi po. I cannot speak in behalf of the Quadcom, in behalf of the House of Representatives because it's the arrest warrant, no, ng
House ang hindi napapatupad dahil sa pagtatago ni Atty. Harry Roque. Pero mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi 'di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Nel Maribuhok, UNTV. Other issue po. Tungkol po dun sa pagkadismaya ng MILF Central Committee po sa pagkakatalaga ng BARM Interim Chief. Dahil sinasabi nila na may paglabag daw po ito dun sa Bangsamoro Organic Law. Sinabi naman po nung mga tao na umattend po dun sa MILF Consultative Assembly na meron pong prerogative ang Pangulo na mag-appoint po ng interim chief minister. Sa ngayon po, bagong-bago po, ang hiling po natin sana po sa pamunuan po ng MILF, ay bigyan po muna natin ng chance. Kapag ka po hindi naging maayos ang magiging pamumuno po ng bagong na-appoint na ICM, maaari po nating pag-usapan muli ito para po sa ikagaganda po, no? Ng nasabi po nga Bangsamoro. Hindi po ba nababahala? MILF. Opo, hindi po ba nababahala ang palasyo na maaaring makompromiso yung peace agreement dahil po dito? Hindi naman po, dahil sa maganda pong pag-uusap yan. Sabi nga po natin na since may prerogative po ang Pangulo na mag-appoint, bigyan lang po natin ng chance. Kapag ka po merong hindi naging magandang pangyayari, then that's the time na the President will make an immediate action. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Yusek, yun pong pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte, tatlo po sa alyansa senatorial candidates ang medyo dismayado po. Hindi po ba ito makakaapekto sa target ng admin na 12-0 sa 2025 midterm elections po? Paano po bang naging dismayado? May sinabi po ba silang dismayado sila sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? Meron po ba in particular? May statement po si dating Senator Manny Villar, and hindi po dumalo. Dating Senator Manny Villar? Apo. Hindi naman po siya tumatakbo. Hindi po. Yung kanilang partido ay ka-alyansa po ng admin. Si senatorial candidate Camille Villar, si senatorial candidate Pia Cayetano, and senatorial candidate Amy Marcos po ay hindi dumalo sa last campaign sa Tacloban, sa Leyte po, dahil dun sa hindi po hindi nila nagustuhan yung or nalungkot sila dun sa pagkaka-aresto kay PRRD. Kung nalungkot po sila, hindi po natin saklaw ang kanilang damdamin. Isipin na lamang po nila, malapit na po ang eleksyon. Ito ba'y makaka-apekto sa mga boto ng tao? Di ko po alam kung namamangka sila sa dalawang ilog at hayaan na lamang po nila. Hayaan na lang po natin ang kanilang mga damdamin na ganyan. So sa tingin niyo po hindi makaka-apekto sa kabuuan po ng alyansa para sa bagong Pilipinas? Sa tingin po ng Pangulo, hindi makaka-apekto. Hindi ko lang po alam individually kung makaka-apekto. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Ma'am, itatanong ko lang po kung ano po yung topic ng pag-uusapan later ng BSP with President Marcos po kung sakali. Wala pa po kaming agenda. Pasensya lang po. Meron lang po kami schedule na with the meeting with the BSP. Tapos, going po dun sa question ko, yung na-report po recently na foreign debt climbs to record 137.63 billion. Last year po, yung debt to GDP ratio raw ng Pilipinas medyo slightly higher compared dun sa target na 6.6%. Ang natala po 60.7%. For this year po ba, confident pa rin po ba ang Marcos administration na marireach po natin yung target natin na debt to GDP ratio for this year po? Of course, lagi po tayo dapat na positive. Ganun po. Despite po doon sa mga economy
issues at saka geopolitical developments na nangyayari po? Hindi po kasi dapat nating isipin yung negatibo eh. Dapat lagi tayo mag-move forward para sa positive na mangyayari sa Pilipinas. Sige po. Thank you po. Last two questions. Christian Nel Salazar, RMN. Good morning po, Yusek. Any comments or explanation lang po sa Palace regarding sa 43 cases presented during the ICC hearing? Kasi as the basis of charges against former President Duterte, may mga confusions po kasi sa social media na malayo po yung datos doon sa 30,000 na laging binabanggit ng critics ng Duterte ad. Okay, kasi po ang nagpresenta naman po ng mga ebidensya ay malamang hindi lahat naman po ng 30,000. So hindi naman po lahat, pag sinabi po natin na 30,000 talaga yung napatay according to the records, kung hindi po naman ito pa nabibigyan ng tamang materyales at pieces of evidence, hindi po ito didinggin. Ang normally po, kahit po dito sa Pilipinas, ang inaakyat lang po na kaso ay yung may mga dokumento na po at masasabi po na may probable cause. Pero yung combined 43 killings po sa prosecutor's case can still constitute po ba as crimes against humanity or may certain required number po para pumasok siya sa ganong kaso? Sa ano na po siguro yan? Sa pag-decision na po yan ng ICC. Wala na po kasi po tayong hawak dito. Yung government po ba nag-initiate din po ng independent investigation dun sa 43 cases before pa mapunta sa ICC? Ang pagkakaalam po natin, nagkaroon po ng pag-iimbestiga mismo sa Quadcom. Pero in particular na ang pamahalaan po ni Pangulong Duterte, in particular ang palasyo, wala po. Maybe po sa DOJ kung nakapagsampa na po ito ng mga kaso, yung ibang mga complainants. Malamang nasa DOJ po yan. Thank you po. Last question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Pa-expound na lang po, Yusek, sana sa sinabi ni DILG Secretary Remulla na 4 po sila kasama si Pangulong Marcos, Secretary Eduardo Año at Secretary Gilbert Chodoro ang nagplano po para maaresto si ex-President Duterte. Paki-ano na lang po yung circumstances at kasi parang ginagamit po ito, parang tinitwist po yung pagplano at makaliwat ka ng batikos po ang natatanggap ng mga nasabing opisyal. Thank you. Wala naman po dapat ibatikos. Kung nagkaroon man po sila ng pagmi-meeting, dahil ito ay ayon sa pagtulong sa Interpol, wala pong masama. Pero ako po bilang press officer ay wala pong particular, specific na kaalaman kung ano ang kanilang napag-usapan. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.